Magandang araw. Ako po si Michael Estrella Raga. Ito po ang aking daily devotion. Paano, paano malaman ang plano ng Diyos? Tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse ko ngayong araw ay galing sa Isaiah chapter 40 verse 8. Ang sabi po dito ay, "The grass withers and the flowers fall, but the word of God endures forever." Ang sabi po dito ay, ang lahat po ng bagay dito sa mundo is nawawala tulad ng mga um, bulaklak is nalalanta at ang mga puno is namamatay. Pero ang sabi dito is ang word ng God is nananatili panghabang buhay. Ang topic ngayong araw ay tungkol sa kanon o pagiging matibay at totoo ng salita ng Diyos sa buong kasaysayan. Ano nga ba ang kanon? Ang kanon, ang ibig sabihin ng kanon ay ito isang pamantayan kung paano natin malaman kung ano ang tunay na salita ng Diyos. Sa madaling salita ay ang kanon ay isang listahan ng mga aklat na kinilala bilang bahagi ng Biblia dahil ang mga ito ay may divine authorship na nagmula mismo sa Panginoon. At ano nga ba ang batayan ng kanon? May tatlong pangunahing pamantayan para masabing kabilang sa kanon ang aklat ng Biblia. Ang una isang apostolic origin. Ito yung isinulat ng mga apostol o ng kanilang mga tagasunod na may direktang connection kay Jesus. Second is doctrinal consistency. Ang nilalaman nito ay hindi sumasalungat sa ibang bahagi ng kasulatan at nagtuturo ng katotohanan sa Diyos. Ang pangatlo is universal acceptance. Ang buong iglesia mula pa noong unang siglo ay kinilala ito bilang salita ng Diyos. Ang first teaching ngayong araw ay the divine author has preserved His word. Sa kabila ng paglipas ng panahon, ang Biblia ay hindi nagbabago. Nagbabago lamang ito dahil sa pag-translate, dahil may ibang word na hindi tugma sa ibang word. Pero ang mensahe ng Diyos na ipasa mula sa isang henerasyon patungo sa sunod is mananatiling salita ng Diyos at hindi ito magbabago. Second teaching is the church recognizes God's word. Simula pa lamang noong unang panahon ay kinikilala na ng unang iglesia kung alin ang tunay na salita ng Diyos. Kumbaga, alam ng pinakaunang iglesia ang tunay na salita ng Diyos, yung tunay o original na Biblia na gawa ng mga apostol, na ngayon sa panahon natin ito ay siguro ay nawawala na o naitago pa at hindi makita. Ang last teaching is the Word of God has been preserved until now. Kahit sa gitna ng pagsubok at pagbabago sa mundo ay nanatili ang Biblia bilang gabay ng sangkatauhan. Simula pa noon naisulat ang Biblia, unang Biblia, hanggang ngayon is ang Biblia pa rin ang nagmimistulang gabay para sa atin upang maibalik tayo sa Panginoon, dahil alam naman natin na tayo ay nahiwalay sa Panginoon dahil sa kasalanan. Nang dahil sa Biblia is mas nakikilala natin ang Panginoon at mas naniniwala tayo sa Kanya at mas lalo tayo papalapit sa Panginoon. Salamat.